Alam mo ba na si Padre Pio isa sa pinakamalakas at mistikal na santo sa kasaysayan ng simbahang Katoliko, isang lalaking nagdala ng mga sugat ni Kristo sa kanyang sariling katawan sa loob ng kalahating siglo na nagsagawa ng walang bilang na himala na makakabasa ng mga kaluluwa ng mga tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila, na binisita ng mga anghel at inuusig ng mga demonyo sa dokumentadong pisikal na labanan, ay nagpanatili ng isang tiyak na sagradong bagay na nakatago sa ilalim ng kanyang unan bawat gabi ng walang eksepsyon sa loob ng mga dekada ng kanyang buhay. At nang matuklasan ang bagay na ito pagkatapos ng kanyang kamatayan ng mga taong naghahanda ng kanyang katawan para sa libing, agad nilang naintindihan kung bakit si Padre Pio ay may ganyang pambihirang espiritual na kapangyarihan, kung bakit siya nakakayanan ang mga paghihirap na makakasira sa sinumang ordinaryong tao, kung bakit ang kanyang presensya lamang ay sapat upang magpabalik loob sa mga matigas na makasalanan at pagtakbuhin ang mga demonyo na natatakot. Ngayon ay ihahayag ko sa iyo hindi lamang kung ano ang sagradong bagay na iyon, kundi ang malalim na kahulugan sa likod ng kasanayang ito na pinanatili ni Padre Pio na lihim sa karamihan ng kanyang buhay, kung bakit siya nakaramdam na kailangan niyang magkaroon ng partikular na bagay na ito na napakalapit sa kanya sa panahon ng pinakamahina na oras ng gabi, at ang pinakamahalaga kung paano mo maisasama ang parehong espiritual na karunungan sa iyong sariling buhay upang makaranas ng bahagi ng supernatural na proteksyon at espiritual na kapangyarihan na pag-aari ni Padre Pio. Dahil bagaman wala sa atin ay santo sa antas na siya ang parehong espiritual na mga prinsipyo na gumana para sa kanya ay magagamit para sa lahat natin kung mayroon tayong sapat na pananampalataya upang seryosong ilapat ang mga ito sa ating mga buhay, sa halip na tratuhin ang mga ito bilang mga kawili-wiling makasaysayang bagay na kawili-wili, ngunit hindi mahalaga sa ating modernong pag-iral. Bago ihayag kung ano ang sagradong bagay na iyon, kailangan kong bigyan ka ng konteksto tungkol sa napaka-intense na espiritual na buhay ni Padre Pio. Dahil kung hindi mo nauunawaan ang antas ng espiritual na digmaan na kinakaharap niya araw-araw, hindi mo maiintindihan kung bakit kailangan niya ng napakahusay na proteksyon sa panahon ng pagtulog. Si Padre Pio ay hindi lamang isang banal na pari na nanalangin ng marami at namuhay ng marangal, siya ay literal na isang larangan ng labanan kung saan ang mga puwersa ng langit at ng impyerno ay nagsasalubong sa nakikita at pisikal na paraan na lubos na humahamong sa ating modernong sekularisadong pag-unawa ng katotohanan. Mula pa noong kanyang kabataan, si Padre Pio ay nakaranas ng mga mistikal na pangitain ni Jesus, ni Maria, ng kanyang anghel na tagapag-alaga na nakikita niya ng kasing linaw ng pagkakakita niya sa ibang pisikal na mga tao, ngunit sila atake din siya ng marahas ng mga demonyo na lumilitaw sa kanya sa mga kakilakilabot na anyo, na binubugbog siya ng pisikal na nag-iiwan ng mga pasa at tunay na mga sugat sa kanyang katawan, na gumagawa ng nakakatakot na ingay sa kanyang selda sa gabi, na sinusubukang pigilan siyang matulog o manalangin, na kumukuha ng mga anyo ng mga taong kilala niya upang subukang linlangin siya o dalhin siya sa kasalanan sa pamamagitan ng mga sopistikadong tukso. May 12 ng saksi, kabilang ang ibang mga pari at madre na naninirahan sa parehong monasteryo, na nagulat ng pagkakarinig ng mga sigaw, ingay ng away, tunog ng mga muwebles na itinapon sa gabi na nanggagaling sa selda ni Padre Pio, at kapag tumakbo sila upang tingnan kung ayos siya, nakita nila ang kwarto na gulo at si Padre Pio ay nasugatan at pagod, ngunit palaging nasa panalangin, palaging hawak ang kanyang mga sagradong bagay,
Palaging tumatawag sa mga pangalan ni Jesus at Maria laban sa mga hindi nakikitang umaatake na siya lamang ang nakakakita, ngunit ang mga pisikal na epekto ay hindi mapagkakailang totoo. Ang mga demonyo na pag-atake laban kay Padre Pio ay napaka-intense at madalas nangyayari halos bawat gabi sa loob ng mga dekada ng kanyang buhay, na bumuo siya ng buong arsenal ng espiritual na depensa na pinanatili niya ng patuloy sa paligid niya, lalo na sa panahon ng mga oras ng pagtulog, kapag ang kanyang kamalayan ay hindi gaanong aktibo upang aktibong labanan ang mga pag-atake. Pinanatili niya ang banal na tubig sa kanyang mesa sa tabi ng kama at iniwisik ito sa kanyang sarili at sa paligid ng kanyang kwarto bago matulog. Ginawa niya ang tanda ng krus sa kanyang kama at sa mga pinto at bintana ng kanyang selda, pinanatili niya ang malalaking at makikitang krus na nakalagay sa lahat ng mga dingding. Mayroon siyang mga sagradong imahe ni Jesus, Maria at ng mga santo na estratehikong nakaposisyon. Pinanatili niya ang kanyang rosaryo palagi kasama niya, maging nakabaluktot sa kanyang kamay o sa paligid ng kanyang leeg. Ngunit may isang tiyak na bagay na itinuturing niya na napakahalaga, napakalakas, napakakailangan para sa kanyang espiritual na kaligtasan sa panahon ng pagtulog, na pinanatili niya itong literal na sa ilalim ng kanyang unan, kung saan ito ay magiging pinakamalapit hanggat maaari sa kanyang ulo sa buong gabi. Ang bagay na ito ay hindi elaborado o mahal. Hindi ito isang bihirang relikya mula sa ilang sinaunang santo. Hindi ito isang bagay na karamihan sa mga tao ay mag-iisip bilang partikular na makapangyarihan o makabuluhan. Ngunit para kay Padre Pio, na nauunawaan ang mga espiritual na katotohanan na karamihan sa atin, ay halos hindi ma-imagine, ang bagay na ito ay kanyang linya ng buhay, ang kanyang pinaka-intimate na proteksyon laban sa mga puwersang nais na sirain siya. At kapag natuklasan mo kung ano ito, ang unang reaksyon ay maaaring pagkagulat sa pagiging simple, ngunit mas nauunawaan mo ang teolohikal at spiritual na kahulugan sa likod nito. Mas malalim na pinahahalagahan mo ang karunungan ni Padre Pio sa pagpili nito. Ang sagradong bagay na pinanatili ni Padre Pio na nakatago sa ilalim ng kanyang unan bawat gabi ay isang maliit at simpleng imahe ng sagradong puso ni Jesus. Hindi isang elaborado o artistikong mahalagang imahe, kundi isang mapagpakumbabang representasyon na karaniwang hindi mas malaki kaysa sa palad ng kamay, na nagpapakita ng pusong nagniningas ni Jesus, koronahan ng mga tinik, na may krus na lumalabas mula sa tuktok, napapalibutan ng banal na liwanag, na sumasagisag sa walang hanggan at sakripisyal na pag-ibig ni Kristo para sa sangkatauhan. Upang maintindihan kung bakit partikular na pinili ni Padre Pio ang imahe na ito sa lahat ng iba pang posibilidad, kailangan mong maintindihan ang teolohiya at espiritualidad ng sagradong puso ni Jesus, na isa sa pinakamalakas ngunit hindi gaanong naiintindihang debosyon ng Katolikong pananampalataya. Ang sagradong puso ay kumakatawan hindi lamang sa pisikal na puso ni Jesus, kundi sa kanyang buong banal at tao na pag-ibig na pinagsama lahat ng kanyang awa, lahat ng kanyang habag, lahat ng kanyang pagkahandang magdusa at mamatay para sa mga makasalanan. Ito ang pinakamataas na simbolo ng pag-ibig ng Diyos na ginawang nakikita at nahihipo sa pamamagitan ng inkarnasyon. Nang si Jesus ay lumitaw kay Santa Margarita Maria Alacoque noong ika-17 siglo at inihayag sa kanya ang debosyon sa sagradong puso, gumawa siya ng mga pambihirang pangako para sa mga taong nagpaparangal sa kanyang sagradong puso, mga pangako na kasama ang kapayapaan sa mga pamilya, kaaliwan sa mga paghihirap, sagana ng pagpapala sa lahat ng mga pagsisikap, mga makasalanan na nakakakita ng awa, malamig na mga puso na nagiging mainit, mainit na mga puso
na mabilis na tumataas sa kasakdalan. At mas mahalaga para sa ating paksa ang pangako na ang mga deboto sa Sagradong Puso ay hindi mamamatay nang hindi nakakatanggap ng mga sakramento at na ang kanyang puso ay magiging ligtas na kanlungan sa oras ng kamatayan. Kilala ni Padre Pio ang mga pangakong ito ng lubusan at may malalim at personal na debosyon sa Sagradong Puso ni Jesus na sumasaklaw sa lahat ng kanyang espiritual na buhay, ngunit naintindihan din niya ang isang bagay na mas malalim na nawawala sa karamihan ng mga tao. Naintindihan niya na ang Sagradong Puso ay hindi lamang magandang debosyonal na simbolo, kundi representasyon ng mismong kapangyarihan at autoridad ni Kristo na sa harap nito ay dapat lumuhod ang lahat ng tuhod sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa, na partikular na kasama ang mga demonyo na walang pagpipilian, kundi sumunod kapag kinaharap ng katotohanan ng puso ni Jesus. Ipinaliwanag ni Padre Pio sa mga malapit sa kanya na kapag dumarating ang mga demonyo upang atakihin siya sa gabi, kapag lumilitaw sila sa kanilang pinakanakakatakot na anyo na sinusubukang takutin siya o magdalamhati, hinahawakan niya ang imahe ng Sagradong Puso sa kanyang mga kamay o pinipindot ito sa kanyang sariling puso at tinatawag niya ang Sagradong Puso ni Jesus laban sa kanila. Sinasabi niya ang tulad ng, sa pamamagitan ng Sagradong Puso ni Jesus, inutusan ko kayong umalis, o sa pag-ibig sa Sagradong Puso ni Jesus, wala kayong kapangyarihan sa akin. At palaging ang mga demonyo ay kailangang umatras. Hindi nila kayang tiisin ang pagpresensya kahit ng representasyon ng Sagradong Puso. Kapag tinawag na may tunay na pananampalataya, dahil ang pusong ito ay kumakatawan sa lahat ng kanilang kinamumuhian, lahat ng pag-ibig na kanilang tinanggihan, lahat ng awa na kanilang hinamak, lahat ng pagpapakumbaba na sumasalungat sa kanilang pagmamataas, lahat ng pagkamasunurin na sumasalungat sa kanilang paghihimagsik. May mga dokumentadong ulat ng mga taong pumasok sa selda ni Padre Pio nang maaga sa umaga at nakita siyang natutulog na may maliit na imahe ng Sagradong Puso na nakadikit pa rin sa kanyang dibdib. Malinaw na nakikita kung saan nahulog mula sa ilalim ng unan sa gabi at ang kanyang mukha ay may gayong ekspresyon ng kapayapaan at katahimikan na halatang nagpahinga siya sa ilalim ng malakas na proteksyon sa kabila ng mga pag-atake na tiyak na dumating sa gabi. Ang ilan sa mga mas batang pari na naninirahan kasama niya ay nagtanong kung bakit hindi niya lamang nakabitin ang mas malaking imahe ng Sagradong Puso sa dingding kung saan ito ay mas makikita. Bakit nakaramdam siya ng pangangailangan na panatilihin ito na napakalapit na pisikal sa panahon ng pagtulog? At ipinaliwanag ni Padre Pio na may halo ng pagiging simple at lalim na naging katangian ng lahat ng kanyang mga turo, na sa panahon ng pagtulog tayo ay nasa ating pinakamahina na estado. Ang ating malay na kalooban ay natutulog. Ang ating kakayahang aktibong labanan ang kasamaan ay nabawasan. Ang ating mga panaginip ay maaaring maimpluwensyahan ng mga panlabas na puwersa kapwa mabuti at masama. At eksakto sa mga sandaling ito ng kahinaan, kailangan nating magkaroon ng pinakamalakas na espiritual na sandata na pinakamalapit hanggat maaari sa atin. Hindi lamang nakikita kundi literal na humihipo o halos humihipo sa ating pisikal na katawan na lumilikha ng kung ano ang tinatawag niyang larangan ng biyaya, kung saan ang masasamang impluensya ay hindi madaling makapasok. Iginiit niya na hindi ito pamahiin o mahika, hindi ang pisikal na bagay mismo ang may kapangyarihan, kundi ang espiritual na katotohanan na kinakatawan ng bagay na pinagsama sa pananampalataya at malay na pagtawag ng taong gumagamit nito ang lumilikha ng tunay at epektibong proteksyon. Ngayon,
Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang ganap na pambihirang nangyari nang si Padre Pio ay namamatay at na dramatikong nagpapakita ng kapangyarihan ng kasanayang ito na pinanatili niya sa buong kanyang buhay. Sa kanyang huling mga araw, nang ang kanyang katawan ay sa wakas ay sumuko sa mga dekada ng paghihirap na kanyang tiniis, nang ang mga stigma na dinala niya sa loob ng 50 taon ay dumudugo pa rin, nang halos hindi na siya makapagsalita o makagalaw, napansin ng mga pari at doktor sa paligid niya na pinanatili niya ang isang kamay na patuloy na nakatago sa ilalim ng unan, hawak ang isang bagay, at nang dahan-dahan nilang subukang ilipat ang kanyang kamay upang gawing mas komportable siya. Lumalaban siya na may nakakagulat na lakas para sa isang taong napakahina. Malinaw na hawak niya ang isang bagay na lubos na mahalaga sa kanya kahit sa kanyang huling mga sandali. Pagkatapos lamang ng kanyang kamatayan, nang naghahanda sila ng kanyang katawan, sa wakas ay natuklasan nila kung ano ang mahigpit niyang hinawakan. Ito ang parehong maliit na imahe ng Sagradong Puso ni Jesus na pinanatili niya sa ilalim ng kanyang unan sa loob ng napakaraming taon. Ngayon ay nasira na sa patuloy na paghipo. Ang mga kulay ay kumupas na, ang mga gilid ay nasira na, ngunit malinaw pa ring nakikilala, at nang subukan nilang dahan-dahang alisin ito sa kanyang kamay, natuklasan nila na ang kanyang mga daliri ay napakatigis na nakabaluktot sa paligid nito, kaya kailangan nilang maghintay hanggang sa lumipas ang rigor mortis upang sa wakas ay paghiwalayin ito mula sa kanya. Ang ilan sa mga paring naroroon ay nagpatotoo sa ibang pagkakataon na nang sa wakas ay nagawang alisin ang imahe mula sa kanyang kamay. Napansin nila na may bahagyang, ngunit nakikitang marka ng imahe sa palad ng kanyang kamay na parang ang mga dekada ng paghawak nito ng napakadalas at napakahigpit ay literal na minarkahan ang kanyang laman, isang pisikal na marka ng kanyang espiritual na debosyon sa Sagradong Puso na nanatili kahit sa kamatayan. Ang ginagawang ito pa mas makabuluhan ay napagkatapos ng kamatayan ni Padre Pio, ang maliit at mapagpakumbabang imahe ng Sagradong Puso na pinanatili niya sa ilalim ng kanyang unan ay nagsimulang maiugnay sa mga himala. Hindi ang orihinal na imahe na napreserba bilang relikya, kundi mga replika nito o iba pang mga imahe ng Sagradong Puso na nagsimulang panatilihin ng mga tao sa ilalim ng kanilang mga unan partikular dahil ginawa ito ni Padre Pio. Ginagaya ang kanyang kasanayan na may pananampalataya na kung gumana ito upang protektahan ang isang santo, marahil ay gagana ito upang protektahan din sila. May literal na daan-daang mga patotoo sa nakaraang mga dekada ng mga taong nagsimulang magpanatili ng imahe ng Sagradong Puso sa ilalim ng kanilang mga unan, nananalangin sa pamamagitan ng Sagradong Puso bago matulog, at na nakaranas ng dramatikong mga pagbabago sa kanilang mga espiritual na buhay. Proteksyon laban sa mga pag-atake sa gabi, kalayaan mula sa paulit-ulit na bangungot, paggaling mula sa insomnia na nagtorture sa kanila sa loob ng mga taon, at sa ilang dokumentadong kaso, kalayaan mula sa mga demonyo na impluwensya na nag-usig sa kanila. Ang isang partikular na kapansin-pansin at mahusay na dokumentadong kaso ay nagsasangkot ng isang babae sa Italia noong dekada 80 na lubhang pinagtorture ng masasamang presensya sa kanyang bahay. Nakakarinig siya ng mga nanakot na tinig, nakakaramdam ng pisikal na sensasyon ng paghipo o pagtulak kapag mag-isa siya, nakakaranas ng kakilakilabot na bangungot bawat gabi, kung saan ang mga nakakatakot na entidad ay umaatake sa kanya, ang kanyang kalusugan ay sumusuko, ang kanyang kasal ay naghihirap, siya ay nasa gilid ng kumpletong nervous breakdown. Sinubukan niya ang lahat
mga doktor, psikologo, pumunta pa sa isang exorcist na nagtukoy na hindi siya poseido, ngunit pinipiga ng mga demonyo na impluensya dahil sa ilang espiritual na pagbubukas sa kanyang nakaraan. Ang exorcist ay nagbigay sa kanya ng ilang espiritual na payo kabilang ang kumpisal, madalas na komunyon, araw-araw na panalangin ng rosaryo. Ngunit sinabi din niya sa kanya ng tiyak na kumuha ng imahe ng Sagradong Puso ni Jesus. Pabenendisyunan ito ng isang pari ng solemne at pagkatapos ay panatilihin ito sa ilalim ng kanyang unan bawat gabi habang natutulog, sumusunod eksakto sa kasanayan ni Padre Pio. Ginawa niya ito na may desperadong pananampalataya. Hindi alam kung ano pa ang gagawin at ayon sa kanyang sariling patotoo na naitala at napatunayan ng exorcist at ng iba pang mga saksi, ang unang gabi na natulog siya na may binendisyunang imahe ng Sagradong Puso sa ilalim ng kanyang unan ay ang unang gabi sa loob ng mga buwan na natulog siya ng ganap na mapayapa nang walang kahit isang bangungot, walang pakiramdam ng masamang presensya, walang kaguluhan ng anumang uri. Gumising siya na nakakaramdam ng pagbabago sa paraang hindi niya naranasan sa mahabang panahon at ito ay nagpatuloy gabi pagkatapos ng gabi, linggo pagkatapos ng linggo. Ang mga pag-atake at kaguluhan na nagtorture sa kanya ay simpleng tumigil. Unti-unti siyang nakabawi ng kanyang kalusugan, bumuti ang kanyang kasal, ang kanyang buong buhay ay nagsimulang muling bumuo. Nang interviewin siya ng exorcist ilang buwan, pagkatapos, iniugnay niya ang kanyang kalayaan partikular sa dalawang kadahilanan. Una, pagbabalik sa mga sakramento at sa tuloy-tuloy na buhay ng panalangin. Ngunit pangalawa at napakahalagang, ang proteksyon na naranasan niya sa pamamagitan ng pagpanatili ng imahe ng Sagradong Puso na malapit sa kanya sa panahon ng pagtulog na sumusunod sa halimbawa ni Padre Pio. Inilarawan niya ito na parang lumikha ng espiritual na kalasag sa paligid niya na ang masasamang puwersa ay simpleng hindi makapasok. Aga ang aking sarili, sa iyo hinihiling ko sa iyo na protektahan ako sa gabi laban sa lahat ng pag-atake ng kaaway, laban sa lahat ng mga bangungot, laban sa lahat ng masasamang impluensya at gisingin ako na nabago sa iyong pag-ibig bawat umaga. I-personalize ito gamit ang iyong sariling mga salita ngunit gumawa ng malay na pagtatalaga. Pang-apat, magtatag ng routine sa gabi kung saan naghahanda ka ng espiritual bago matulog. Patayin ang mga elektroniko kahit kalahating oras bago matulog upang pakalmahin ang iyong isipan. Gumawa ng pagsusuri ng konsensya ng araw na sinusuri kung saan ka tumugon o nabigo na tumugon sa pag-ibig ng Diyos. Gumawa ng pagsisisi para sa anumang kasalanan. Manalangin ng kahit isang dekada ng rosaryo o kung napakapagod ka man, ay kahit 3 aba Ginoong Maria at isang Ama Namin, pagkatapos ay kunin ang benendisyon ng imahe ng Sagradong Puso. Halikan ito ng may paggalang bilang tanda ng pag-ibig at debosyon. Hawakan ito sa iyong sariling puso sa loob ng ilang sandali habang binabago ang iyong pagtatalaga at humihingi ng proteksyon para sa gabi. Pagkatapos ay ilagay ito ng maingat sa ilalim ng iyong unan kung saan ito ay mananatiling malapit sa iyong ulo sa buong gabi. Panlima, kung gumising ka sa gabi sa anumang dahilan, lalo na kung gumising kang natakot o nabahala, agad na kunin ang imahe mula sa ilalim ng unan. Hawakan ito, tingnan ito kung may sapat na liwanag, at tawagin ang Sagradong Puso ni Jesus laban sa anumang nakakaabala sa iyo. Maaari mo lamang sabihin, Sagradong Puso ni Jesus, protektahan mo ako. O sa pamamagitan ng Sagradong Puso ni Jesus, inutusan ko na umalis ka agad ang anumang masamang impluensya. Hindi kailangang maging magaling. Kailangan itong maging tapat at gawin na may pananampalataya. Pang-anim, sa umaga kapag gumising ka, kunin ang imahe at magpasalamat sa Sagradong Puso.
para sa proteksyon sa gabi. Kahit na hindi mo napansin ang anumang pag-atake, maaaring protektado ka mula sa mga bagay na sinubukang maabot ka ngunit napigilan. Linangin ang saloobin ng pasasalamat. Pampito at napakahalagang tratuhin ang imahe ng nararapat na paggalang sa buong araw. Huwag itong iwanan sa lugar kung saan maaari itong masira o hindi igalang. Ang ilan sa mga santo ay pinanatili ang kanilang mga imahe sa maliliit na bag o sobre para sa proteksyon kapag hindi ginagamit, at paminsan-minsan ay baguhin ang bendisyon sa pamamagitan ng pagdadala nito pabalik sa pari, marahil minsan sa isang taon. Pangwalo, ibahagi ang kasanayang ito sa iba, lalo na sa mga miyembro ng pamilya. Isaalang-alang ang pagkuha ng mga binendisyunang imahe ng Sagradong Puso. Para sa bawat miyembro ng pamilya, turuan ng mga bata tungkol sa Sagradong Puso ni Jesus at tungkol sa kung bakit pinanatili ni Padre Pio ang imahe na ito na napakalapit sa kanya. Ito ay maaaring maging makapangyarihang paraan ng paghahatid ng pananampalataya at mga devosyonal na kasanayan sa mga henerasyon. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang ilang karagdagang patotoo ng mga taong nagpatupad ng kasanayang ito at nakaranas ng mga kapansin-pansing resulta na naidokumento at napatunayan. May kaso ng isang lalaki sa Brazil na naghihirap sa chronic sleep paralysis na madalas na sinamahan ng mga nakakatakot na pangitain ng mga madilim na figura sa kanyang kwarto. Kondisyong inilalarawan ng mga doktor sa mga neurological na kadahilanan, ngunit hindi tumutugon sa conventional medical treatments. Pagkatapos matuto tungkol sa kasanayan ni Padre Pio sa pamamagitan ng isang spiritual retreat, kumuha siya ng imahe ng Sagradong Puso, pinabinendisyonan ito, nagsimulang panatilihin ito sa ilalim ng kanyang unan at manalangin sa Sagradong Puso bawat gabi. Sa loob ng 2 linggo, ang mga episode ng sleep paralysis ay dramatikong bumaba sa dalas at intensity. Sa loob ng 2 buwan ay lubos na tumigil ang mga ito, at ito ay 5 taon na at wala siyang kahit isang episode mula noon. Iniuugnay ang kanyang paggaling sa pamamagitan ng Sagradong Puso sa pamamagitan ng devosyonal na kasanayang ito. May patotoo ng isang madre sa isang kumbento sa Poland na paulit-ulit na nabahala ng mga bangungot na may blasphemous at sexual na nilalaman na nagiiwan sa kanya na nakakaramdam ng espiritual na marumi at pagtatanong sa kanyang bokasyon. Kinukumpisal niya ang mga tukso sa gabi ng regular, ngunit nagpatuloy ang mga ito hanggang sa sinabi sa kanya ng kanyang superior tungkol kay Padre Pio at sa imahe ng Sagradong Puso. Ipinatupad niya ang kasanayan na may desperadong pananampalataya, at sa loob ng 1 linggo, ang mga bangungot ay lubos na nagbago ng karakter. Sa halip na nakakabalisa nilalaman, nagsimula siyang magkaroon ng mapayapang mga panaginip na madalas na nagtatampok kay Jesus o Maria. Inilarawan niya ito na parang isang pinto ay naisara para sa mga negatibong impluensya, at isang bintana ay binuksan para sa celestial na mga kaaliwan nito. Ay lubhang nagpalakas ng kanyang bokasyon at nananatili siya sa kumbento hanggang ngayon, mga dekada pagkatapos. Ngayon, ang ilan ay maaaring magtanong, paano kung hindi ako Katoliko? Gagana pa ba ang kasanayang ito para sa akin? Ito ay isang mahirap na tanong na nangangailangan ng nuanced na sagot. Ang mga tiyak na pangako at ang partikular na sacramental efficacy na nauugnay sa mga bagay na wastong binindisyunan sa loob ng simbahang Katoliko ay bahagi ng Katolikong teolohiya at sakramental na istruktura na umaasa sa valid apostolic succession at priestly authority, na naniniwala ang mga Katoliko na si Kristo ay partikular na ipinagkaloob sa kanyang simbahan. Gayunpaman,
Ang mas malawak na katotohanan ay si Jesus at ang kanyang sagradong puso ay magagamit para sa lahat na tumatawag sa kanya na may tapat na pananampalataya, anuman ang denominasyon. Kung ikaw ay Kristiyano ng anumang tradisyon at may pananampalataya kay Hesu Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak na maaari at dapat kang lumapit sa sagradong puso ni Jesus para sa proteksyon at biyaya. Ang tanong ng formal na sakramental na bendisyon sa pamamagitan ng wastong na ordenang Katolikong pari ay mahalaga, ngunit hindi ito ganap na hadlang para sa Diyos na gumana bilang tugon sa tapat na pananampalataya. Ang sasabihin ko ay kung ikaw ay Katoliko o bukas na magtrabaho sa loob ng Katolikong balangkas, sundin ng ganap ang protokol na binalangkas ko kabilang ang wastong sakramental na bendisyon dahil ito ay ideal, ngunit kung ikaw ay Protestante o Orthodox Christian o mula sa ibang tradisyon, maaari ka pa ring magpanatili ng imahe ng sagradong puso na malapit sa iyo sa panahon ng pagtulog. Maaari kang manalangin sa pamamagitan ng puso ni Jesus para sa proteksyon. Maaari mong tawagin ang kanyang pangalan at autoridad laban sa masasamang puwersa at igagalang ng Diyos ang iyong pananampalataya kahit na ang ilang partikular na sakramental na elemento ng Katolikong kasanayan ay wala. Isang huling bagay na lubos na kritikal na kailangan kong bigyang diin bago tapusin. Ang kasanayang ito ng pagpapanatili ng imahe ng sagradong puso sa ilalim ng unan ay hindi kapalit para sa kumpletong at wastong espiritual na buhay. Hindi ito shortcut na nagpapahintulot sa iyo na baliwalain ang araw-araw na panalangin, pagsisimba sa mga sakramento, pagbabasa ng mga kasulatan, pagsusuri ng konsensya, mga gawa ng kawanggawa, at lahat ng iba pang dimensyon ng malusog na Kristiyanong buhay. Pinanatili ni Padre Pio ang imahe sa ilalim ng kanyang unan bilang bahagi ng pambihirang buhay ng kabanalan na kasama ang oras at oras ng panalangin. Bawat araw, araw-araw na pagdiriwang ng misa na may debosyon na napaka-intense na madalas na tumatagal ng higit sa 1 oras. Mga kumpisal na narinig sa loob ng mga dekada na tumutulong sa libu-libong tao na makahanap ng pagkakasundo sa Diyos. Kumpletong pagsunod sa kanyang mga relihiyosong superior kahit na masakit, kusang kahirapan na hindi nagpapanatili ng personal na pag-aari, perpektong kastidad sa buong buhay, malalim na pagpapakumbaba sa kabila ng mga pambihirang kaloob, heroic na kawanggawa, lalo na para sa mahihirap at may sakit. Ito ang pundasyon kung saan itinayo ang kanyang espiritual na proteksyon. Ang imahe sa ilalim ng unan ay makapangyarihang kasangkapan, ngunit gumana sa konteksto ng buhay na ganap na itinalaga sa Diyos. Kung ipapatupad mo ang kasanayang ito habang binabaliwala ang regular na panalangin, habang nabubuhay sa nakagawi ang kasalanan, habang binabaliwala ang mga sakramento, habang tinatrato ang Diyos bilang celestial na dispensador ng mga pabor sa halip na Panginoon ng iyong buhay, hindi mo dapat asahan na makaranas ng parehong mga resulta na naranasan ni Padre Pio dahil hindi ka tunay na sumusunod sa kanyang halimbawa. Ginagaya mo lamang ang panlabas na elemento ng hindi yakapin ang panloob na espiritual na katotohanan na ginagawang epektibo ang panlabas na elemento na iyon. Kaya narito ang gusto kong gawin mo. Una, at bago ang anumang iba pa, suriin ang iyong espiritual na buhay ng tapat. Nabubuhay ka ba sa estado ng biyaya? Gumagawa ka ba ng tunay na pagsisikap na makilala at mahalin ang Diyos? Uma-attend ka ba sa mga sakramento? Nanalangin ka ba ng regular? Lumalaban ka ba sa kasalanan? O tinatrato mo ba ang pananampalataya bilang espiritual na insurance o pamahiin na nilalapitan mo lamang kapag may problema ngunit binabaliwala sa iba pang oras? Kung may mga lugar ng malubhang kasalanan sa iyong buhay,
Magsimula doon, pumunta sa kumpisal, makipagkasundo sa Diyos, mangako na mabuhay ng naiiba dahil kung walang pundasyon na ito, walang devosyonal na kasanayan ang gagana ng maayos. Pagkatapos, kung wala ka pa kumuha ng imahe ng Sagradong Puso ni Jesus, maraming available online o sa mga Katolikong tindahan. Pumili ng isa na nagsasalita sa iyong puso, dalhin ito sa isang pari at hilingin na bendisyunan niya ito. Pagkatapos ay ipatupad ang protokol na inilarawan ko simula ngayong gabi. Gawin ito ng tapat sa loob ng kahit isang buong buwan nang hindi lumalaktaw ng kahit isang gabi. Panatilihin ang simpleng journal kung saan mo itala ang kalidad ng iyong pagtulog, anumang makabuluhang mga panaginip, ang iyong panloob na kapayapaan sa paggising, anumang hindi pangkaraniwan o kapansin-pansin at sa pagtatapos ng 30 araw ay suriin ng tapat kung nakaranas ka ng anumang pagbabago. May kumpiyansa ako batay sa walang bilang na mga patotoo na kung gagawin mo ito na may tunay na pananampalataya at sa loob ng konteksto ng nararapat na espiritual na buhay, makakaranas ka ng isang bagay na tunay at makabuluhan kahit na ito ay simpleng mas malaking kapayapaan at mas magandang pahinga, ngunit maaari kang makaranas ng higit pa maaari kang makaranas ng proteksyon laban sa mga pag-atake na hindi mo alam na dinadanas mo. Maaari kang makaranas ng kalayaan mula sa mga negatibong pattern na nagtapos sa iyo sa loob ng mga taon. Mag-iwan ng komento sa ibaba ng iyong kwento. Nagsasanay ka ba ng anumang anyo ng debosyon sa Sagradong Puso ni Jesus? Ipapatupad mo ba partikular ang kasanayang ito ni Padre Pio ng pagpapanatili ng imahe sa ilalim ng unan? At kung ginagawa mo na ito sa loob ng ilang panahon, ibahagi ang iyong mga patotoo tungkol sa kung paano ito nakaapekto sa iyong espiritual na buhay dahil ang iyong mga karanasan ay maaaring humikayat sa iba na isinasaalang-alang na subukan ngunit nag-aalinlangan o skeptical. Mag-subscribe sa channel kung gusto mong tuklasin ang higit pang malalim at makapangyarihang espiritual na kasanayan na ipinasa sa pamamagitan ng mga santo na maaaring baguhin ang iyong buhay ng pananampalataya mula sa abstract na mga teorya tungo sa naranasang katotohanan, hindi lamang kawili-wiling makasaysayang impormasyon, kundi praktikal na gabay na maaari mong ilapat kaagad upang lumaki sa kabanalan at makaranas ng proteksyon at biyaya ng Diyos sa mga mahihipo na paraan. At mag-like kung ang video na ito ay nagbukas ng iyong mga mata sa dimensyon ng espiritual na buhay na marahil ay hindi mo alam kung ito ay gumising sa iyo ng mas malalim na pagnanais na makilala at gayahin ang mga santo tulad ni Padre Pio na nabuhay sa pambihirang intimacy sa banal. Kung ito ay nagpaunawa sa iyo na may mas marami pang available para sa iyo sa espiritual kaysa sa naa-access mo. Dahil ang katotohanan ay gusto tayong bigyan ng Diyos ng lahat. Gusto tayong protektahan ng ganap. Gusto tayong punuin ng kanyang kapayapaan at pag-ibig. Ngunit iginagalang niya ang ating malayang kalooban at naghihintay na aktibong makipagtulungan tayo sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng mga konkretong kasanayan tulad nito na ginagamit ni Padre Pio ng napakatapat. At kapag ginawa natin ang ating bahagi sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya at debosyon, hindi kailanman nabibigo ang Diyos na gawin ang kanyang bahagi ng higit pa sa maaari nating hilingin o isipin dahil ang puso ni Jesus ay walang katapusang pinagmumulan ng pag-ibig awa, kapangyarihan at proteksyon na laging available para sa bawat isa sa atin. Kung bubuksan lamang natin ang ating sariling mga puso upang tanggapin ito at pahintulutan itong ganap na baguhin ang bawat aspeto ng ating buhay, kabilang kahit ang ating mga oras ng pagtulog na madalas na binabaliwala
natin sa espiritual, ngunit gaya ng naintindihan ni Padre Pio, ay mga kritikal na sandali na nangangailangan ng espesyal at malay na proteksyon sa pamamagitan ng mga paraan ng biyaya na inihanda ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng kanyang simbahan at sa pamamagitan ng halimbawa ng mga santo.